Wala naman akong problema sa lubusan niyang pagmamahal sa kanyang ina, pero siya po ay mama's boy. Siya po ay engineer, pero simula na sumama ako sa kanya, natuto nang maghikahos ang wallet ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Dimitri at meron siyang boyfriend sa loob ng 7 buwan na itago na lang natin sa pangalang Hector. Sobrang tagal niya ng crush si Hector, simula pa lang nung taong 2020, kaya hindi siya nagpapigil hanggat hindi niya nakukuha si Hector. Si Hector ay isang engineer, may kaya sila sa buhay, maganda ang kanyang trabaho, sobrang sweet niya at sobrang caring din. Ang problema lang talaga kay Hector ay sobrang mama's boy. Wala naman daw problema kay Dimitri ang sobrang pagmamahal niya sa kanyang ina. Pero ang sahod kasi ni Hector ay napupunta lang sa kanyang pamilya at wala nang natitira para sa kanya. Huwag daw sana nating masamain ang sinasabi ni Dimitri dahil hindi niya naman minahal si Hector nang dahil lang sa kanyang trabaho at kumikita siya ng malaking pera. Masasabi din ni Dimitri na hindi naman daw siya nagkukulang pagdating sa pinansyal, na susuportahan niya ang kanyang sarili pati na rin nakakatulong sa kanyang mga kapatid. Lumaki kasi si Dimitri na isang independent at kahit kailan ay hindi siya nagpagastos sa isang lalaki. Kaya nung unang date pa lang nila ni Hector ay hindi na siya umasa na ililibre siya ni Hector at hindi nga siya nagkamali dahil hindi talaga siya nilibre. Pero hindi naman daw talaga yun ang issue dahil kagaya nga na sinabi niya, kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hanggang sa naging sila na ni Hector at nasanay na lang sila na si Dimitri ang tagabayad ng mga bayarin pati na rin bumibili ng kanilang pagkain. Kaya sobrang saya ni Dimitri nang sinabi sa kanya ni Hector na bibili siya ng isang motor at hindi niya kukuning hulugan dahil may pambayad siya na cash. Kaya napadalas na ang pagdalaw sa kanya ni Hector sa kondo pero napagod sila sa ganong setup. Nagpasya sila na magsama na lang sa iisang bahay, maghahanap sana sila ng apartment o kondo na kasya sa kanilang dalawa. Pero ang sabi sa kanya ni Hector, kesa magbayad pa sila ng upa, bakit hindi na lang sa bahay nila tumira, sobrang laki naman, may 3rd floor. Lilimang tao lang naman daw ang nakatira sa kanila at dahil mahal siya ni Dimitri ay sumama naman siya. Kaya dito na nagsimulang maghirap ang buhay ni Dimitri at dito na rin nagsimulang maghikahos ang kanyang wallet. Mabait naman daw ang nanay ni Hector, may pagkabungangera lang dahil alas 6 pa lang ng umaga ay nagbubunganga na, kaya walang ibang choice kundi bumangon. Kahit alam naman nila na alas 4 na ng madaling araw nakakauwi si Dimitri, kaya sobrang sakit ng ulo niya pagdating ng alas 6. Kaya maaga pa rin bumabangon si Dimitri para makapaglinis at magluto. Hindi daw siya tamad sa bahay at paborito niya na pinaglulutuan ng kanyang pamilya. Kaya siguro na parang nasanay na ang pamilya ni Hector na porkit nakikitira siya ay siya na ang gagawa ng lahat. Hindi naman daw sa nagrereklamo si Dimitri dahil pagkatapos naman ng kanyang mga gawain bandang 1:00 ng hapon ay makakabalik na siya sa pagtulog. Ang hindi lang talaga maintindihan ni Dimitri ay maganda naman ng trabaho ni Hector pati ang dalawa niyang kapatid na parehong engineer at architect. Pero pagdating sa pera ay sobrang hihigpit nila. Si Hector naman pag dumating ang sahod niya ay diretso sa kanyang mama. Kaya ang ending, si Dimitri ang gumagastos sa kanilang mga dates, sa mga treats sa kanyang pamilya pati na rin sa kanilang mga rides at panggasolina. Dumating pa sila sa punto na nagpa-gender reveal ang kapatid ni Hector na si Dimitri din ang sumagot. Pati mga birthday ng miyembro ng pamilya ni Hector ay kay Dimitri din pinapasagot ang mga gastos. Kaya parang naawa na si Dimitri sa kanyang sarili dahil nung panahon na siya ay nag-iisa sa kondo ay nakakakilo siya ng maayos. Nakakakain siya ng gusto niyang pagkain, nakakatulog siya ng matagal at nagkakaroon pa siya ng ipon. Pero dito sa bahay nila Hector ay hindi siya makaipon dahil obligado siya na magbigay ng pambili ng bigas at tubig at kuryente. Kailangan niya rin palaging ipa-full tank ang tangke ng motor ni Hector dahil ginagamit nila yung pang-ride. Pero kahit minsan ay hindi siya nasusundo ni Hector gamit ang motor dahil ginagamit niya yon pang-rides kasama lang ang kanyang mga kaibigan. Pero pagdating na si Dimitri naman ang mag-aabot ng pera sa kanyang mga kapatid, pinapagalitan siya ni Hector at kukwestiyonin bakit kailangan niya pa daw magbigay. Kaya nananahimik na lang si Dimitri para walang gulo pero hindi niya mapigilang maglabas ng sama ng loob sa dalawa niyang kaibigan. At ang payo sa kanya ng kaibigan niyang babae ay wala naman daw problema kung si Dimitri ang gumagastos. Pero iba ang payo sa kanya ng kaibigan niyang lalaki dahil si Hector daw ang nagbitbit sa bahay nila kaya kailangan dapat siyang panindigan. Okay lang daw na gumastos para sa kanilang dalawa, ang hindi normal ay pati yung mga gastusin ng pamilya ni Hector ay pinapasagot kay Dimitri. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ate Charis. Gusto ko na pong makipaghiwalay dahil sa mga past na boyfriend ko ay hindi ko naman naranasan maging ganito. 50-50 kami ng mga ex ko sa gastusan pero hindi ko naranasan na maubos ang laman ng wallet ko. Nahagard at na-stress na po ako ng bongga kaya ngayon ay wala na po ako sa poder nila. Bumalik na po ako sa dorm kaya medyo nakakaluwag-luwag na ako at nakakahinga na maayos. Nakakainis po talaga, Ate Charis, sa mga pangyayari sa buhay ko kaya sana ay bigyan niyo ako ng pangmalakasang advice. Alam niyo ba't ako natatawa? Kasi tangay na napakadamot ni Hector. At para sa akin, hindi mo kailangan ng malakasang payo. Tignan mo na lang yung wallet mo. Kasi alam nyo, pag nabubulagan tayo ng pag-ibig, di ba parang whatever it takes, di ba? Kahit anong mangyari. Pero sa sandaling panahon na nagsama kayo sa iisang bahay, pinakita niya talaga sa'yo kung gaano siya kadamot. At partida, maganda pa yung trabaho niya, malaki din yung kanyang sinusweldo, pero hindi kanya kayang bigyan. Alam nyo kasi minsan, hindi lang to tungkol sa pera, ito yung tungkol sa pagtrato niya na ginagawa sa'yo, na parang pinababayaan ka niya. Yung tipong kahit alam mong malaki siyang kumita, parang wala siya kahit konti
konting malasakit sa partner niya. Maiintindihan ko pa sana si Hector kung talagang alam mong wala siyang maibibigay, yung tipong nagsusumikap naman siya pero hindi niya lang talaga kayang mag-provide. At para sa akin wala din problema kung maghati kayo ng partner mo sa mga gastusin niyo sa araw-araw pero hindi niya dapat pinapa-shoulder lahat sa'yo. Imaginein mo yung sitwasyon na magkaanak kayo ni Hector tapos ikaw lang mag-isa yung bubuhay sa anak niyong dalawa. At paano kung bigla ka na lang mawalan ng trabaho, ano na lang magiging kalagayan niyo ng anak mo? Kaya kung hindi mo kayang baguhin yung pagiging madamot at irresponsable ni Hector, kaya mong baguhin kung sino yung jowa mo, palitan mo na.